Good morning mga Beshi Wap, and today is my birthday! Yes mga Besh, 38 na ako. Oh, shucks! Birthday ko pero ang dami kong labahin. So back to reality ng inyong Inday. Nung Sunday pagdating ko dito, grabe, alas 7 na ng gabi, sobrang pagod. Kasi pagod na pagod ako. Kumain lang ako dinner, tapos akyat na ako, tulog na. Sabi naman ni Opa, the next day, wag ka muna magtrabaho kasi pagod ka. Sabi ko, sige. Tuesday ko na lang lilinisin yung bahay kasi medyo madumi na. Sabi niya, wag na, birthday mo yun, Wednesday na lang. O diba? Tapos sabi niya, matulog ka ng maaga para makabawi ka. And then, pagising ko kaninang umaga, meron siya. Tcharan! May pa-chocolate at may pa-sobre. Kunwari hindi ka nakita kasi ako yung unang bumaba. Para di man ma-spoil yung kanyang surprise kasi pinagandaan niya yung kagabi. Tapos sabi niya kahapon, oh, mag-ready ka, ganyan, ganito, may bisita ka. Bukas. Sabi ko, wala akong bisita. Layo-layo ko sa mga kaibigan ko. Tsaka nag-celebrate na kami nung Saturday. Bigla ang celebration. Nagyayala yung kaibigan ko. Sabi niya, basta may bisita ka. Tapos umamin siya, sabi niya, pupunta dito yung kaibigan ko tsaka yung kapitbahay naming matanda. Lagi nang ipagkwentuhan sa akin. Sabi ko, okay. Sabi niya, bumili ka ng cake bukas. Tinatamad ako, bili daw akong cake ngayon. Sabi ko, wag na, hindi na ako bibiling cake, gagawa na lang akong biko. Ayun, gumawa ako ng biko kahapon. Tapos mamaya magluluto ako ng lumpia. Kasi ganun lang dito yung birthday, tea, coffee. Tapos ayun, pika-pika lang. Wala talagang handaan dito pag birthday. Yun yung Dutch tradition mga besh. Pero kung may Diyosawa kang Pinay, ayun, dun maraming handa. So, ayun mga besh, tingnan natin ano mangyayari for the whole day. Salamat nga ho pala sa lahat ng bumati at nakakaalala sa birthday ko. Salamat sa walang sawang support at pagsubaybay sa aking mga followers, mga beshi. Wow! Sa aking mga beshi pops dyan sa Sikihor. One day makakapunta ako dyan. Kay, ano man, pangalan nun? Wait lang daw. Kay Beshwap, Janeline Olhon at saka Nyang. Alam ko ano niya to kamag-anak niya to or hindi. Sorry, ano ba? Gayan Ponce Libre. Tapos sa mga Olhon family, hello ho, thank you so much sa akong support na panunood. Just colored. And salamat sa effort, time and effort sa aking bebe. Salamat. Siya pa yung excited sa birthday ko. Oh my God. Ilang araw daw siyang hindi nakatulog. Nakatulog para gawin lang yung video na yun. Thank you so much. Well, I'm so happy. First time ko magkaroon ng boyfriend na ganun, na sobrang effort. Alam mo yung talagang ginagawa niya lahat para maging masaya ako, which I never experienced with my previous boyfriends. Kahit LDR kami, nararamdaman ko na hindi ako mag-isa kasi sinasamahan niya ako sa gabi, nagpupuyat siya. Pagtapos ko kasi ng trabaho, ka-out lang din niya sa work. So, ayun, may time kami mag-usap. And the whole day, tumatawag siya. As in, mayat-maya tatawag yan just to check on me. Lalo na pag masama pakaramdam ko or si Opa, binabantayan namin sa gabi. So, thank you so much, Rapi. Ay! Nigiling no. Nagpapa-shoutout kasi siya. Shoutout daw. So, thank you so much. And, ayun, let's see what will happen today. But, for now, kailangan ko maglaba. Dami laba. Later. So, mga best wap, dumating na aking unang bisitang Opa. Nakaluto na ako ng lumpia. Tapos, binigyan ko siya ng biko, allergy daw siya. Ayun, going back, allergy daw siya sa gata. So, may gift siya ito. Wow, ano kaya ito? Open natin naman. So, may isa pang matanda mamaya. 3 hours later. Hello mga Beshi Pops at kabayan. So, ayun, tapos ang aking birthday. Char, kala mo may party. Wala naman akong party. It's just that pumunta lang dito yung mga kaibigan ni Opa na kapitbahay namin. So, mag-unboxing tayo ng gift ko. May gift ako galing kay Ining kaso hindi ko nadala dahil nakalimutan ko. Nandun sa Den Haag. Or sa city. Wait lang. May nag-doorbell, may nanghihingi ng donasyon. Ayaw magbigay ni Opa. So, ayun. Ari na nga. So, may pa-chocolate ang aking Opa. Chocolate to. Tapos ito, may pa-sobre. Huwag na natin alamin kung magkano ang pa-sobre ni Opa. Ito, galing naman doon sa kaibigan niyang Opa din. Parang perfume. Buksan na natin mga besh. Wow. Ay. Wow, parang ritual, ganun. Yung mga pang... Wait lang. Ay, hindi ko makikita. Kasi, ayan o. Wow. Body spray, body foam, and hand cream. So, gamit siyang pang pabango sa katawan. Tapos, ito naman, bigay ni Oma. Kapitbahay namin. Ano ba ito? Buksan. Tsan-tsan-tsan! Wow! Ganon din. Mga pang anik-anik din sa katawan. This is shampoo. Oh, shampoo nga.
cherry blossom na shampoo. So, ayun ang aking birthday gift. Galing sa mga oma at opa. So, yun lang mga Beshi Wap. And maraming salamat sa walang sawang support at pagsubaybay. And shoutout daw po pala kay ma'am. Saglit, nakalimutan ko yung name niya. Shoutout po kay ma'am Abigail Hineroso. Siya ay taga Mindanao sa Bacolod. Bacolod, Lanao del Norte. So, shoutout sa iyo, ma'am. Thank you po sa panonood. Ang layo na pala nararating ng aking mga video. So, comment daw below kayo mga Beshi Wap kung taga saan kayo. And, yun, maraming salamat sa walang sawang support mga Beshi Wap. And bye for now! Later. Hello ho mga Beshi Waps at kabayan. Dahil ito ay nung birthday ko, nagluto ako ng masarap. Syempre, ang sweet and spicy na hipon or sugpo. Nakabili ako dun sa city ng malalaking hipon, which is mura lang siya, 10 euro or 500 or 600 pesos for 1 kilo. So, syempre, tinanggal ko na yung pinakang dumi niya, and also, ginunting ko na rin yung balat niya o yung pinakang ang tawag niyan, basta yung balat kasi para hindi na kami mahirapan ni Opa magtanggal. Pero yet, ganun pa rin, nahirapan pa rin si Opa. So, nung una, okay lang. Pero nung pangalawa, kasi dalawang kain namin to actually, kasi ang dami. Tinanggal ko na muna yung mga balat bago ko ibigay sa kanya. O, ayan ang aking alaga. Curious siya, ano ang ginagawa ko. Sabi ko, dahil birthday ko, papakainin kita ng masarap, char. Pera niya yan. So, ito na nga ang ating sangkap. Siyempre, yung sugpo, kailangan natin ng salt, pepper, oyster sauce, konting asin, and then, kailangan din natin ng garlic and onion, and tsaka, luya, and also yung onion leaves para sa ating pang-garnish. And, syempre, for that, kailangan natin magpainit ng mantika. Lagyan natin ng kaunting mantika, tapos ilagay natin yung butter para yung butter is hindi masusunog mga Beshi Wap. Ganun kayo mag-ano ng butter, hindi yung butter muna bago yung mantika. Ayan, painitin natin ang ating kawali pala, tapos ilagay natin ng maraming butter. Tutunawin lang natin yung butter mga Beshi Wap bago natin ilagay yung onion, garlic, at saka yung ating hipon. Medyo nahirapan ako dito kasi maliit lang yung aking kawali. Dadaling ko nga yung kawali ko sa city. Hindi ko na ilalagay sa box mga Beshi Wap. Dadaling ko na lang dito kasi hirap na hirap ako pag nagluluto. So, halu-haluin nyo lang pagluto na yung ating sibuyas, bawang, at saka yung luya or ginger. Saka natin ilagay yung ating hipon mga Besh. So, inisa-isa ko pero mabagal. So, ayan. Ganyanin na natin. Hindi ko siya ibinuhos kasi may tubig. Dahil, syempre, hinugasan ko ito. So, tas lagyan na natin yung mga pampalasa like yung kaunting oyster sauce. Lagyan na natin yung kaunting pepper. Tapos, lagyan natin yung maanghang. Yung, ang tawag ba nun? Chili paste mga besh. Binili ko din siya sa city kasi mahilig talaga sa maanghang si Opa. Gustong gusto niya yung medyo maanghang kasi nga tumira po siya sa Indonesia for 2 years or more. Nilagyan ko na yung mga pampalasa natin mga besh. Yun yung magbibigay ng sarap sa ating niluluto. As always naman, di ba? Mas gusto niya yung pagkain Pinoy or Pilipino kasi may lasa. Syempre kasi pagkain Dutch, wala masyadong lasa. Ganun kasi yung food nila. Last time, nilutuan ko siya ng chicken at saka yung patatas na kaunti lang ang lasa. Ayaw niya. Ayan, so halu-haluin natin mga Beshi Wap. Tapos, medyo natagalan ako dyan kasi yung mga nasa ilalim na luto na iniibabaw ko. And takpan natin mga Beshi Wap. So, after a few minutes, ito na ang ating sweet and spicy shrimp mga Besh. So, kain na ho tayo mga Beshi Wap. Ilagay na natin ang ating pang-garnish na onion leaves. Ay napakasarap na. Parami tuloy kami ng kain at medyo maanghang. Pag medyo maanghang ay napaparami ang kain namin ni Opa. Napapadagdag kami ng kain. Tara ho at mga kain mga Besh. Nga po pala, nakalimutan ko isama itong video na ito dun sa birthday ko. Ayan, so nag-effort yung nanay ko magluto ng pinulpo ng maruya at saka carbonara. Hinandaan nila ako kahit malayo ako mga Beshi Wap. And syempre, video call kami. Ayan. Sabi ko, akala ko, picture yung pala video. Ang tagal-tagal, sabi ko sa kuya ko. And syempre, salamat sa effort and pagmamahal ninyo sa aking pamilya, sa aking jowa. And ito, tingnan nyo, ginawan ako ng tissue paper na rose.
So, hello mga beshwaps at kabayan. Tayo ay magluto ng chop suey na kulang sa gulay. Kasi pag kinumpleto ko ang gulay, hindi naman namin mauubos ni Opa. Kaya so ito, magisa na tayo ng sibuyas, bawang sa mainit na mantika sa kawali. Olive oil lang aking ginamit para mas healthier para kay Opa. So, igisa na natin yung sibuyas, bawang, at syempre isusunod natin ang hipon, paboritong hipon. Hindi ko alam bakit ayaw niya munang kumain ng chicken. Medyo magkakapakpak na daw siya kaya sabi niya hipon na lang muna at ibang pagkain like gulay. Ayan, so lagyan natin ng pampalasa, salt, pepper, tsaka alam nyo na mga beshwap. So, pagkatapos natin lagyan ng mga pampalasa, syempre i-mix-mix natin. Sabi nga i-mekos-mekos natin yan insan. Para lumasa yung ating mga pampalasa sa ang hipon mga besh, kasi alam niyo naman walang lasang hipon. At lagyan natin ng oyster sauce na kaunti. Yung oyster sauce nila din napakaalat. Tapos ilagay na natin yung carrots, isabay na natin yan para mas malasa. At saka medyo matagal kasi lutuin ng carrots compare mo dun sa ibang gulay mga besh. So pagkatapos nating ilagay yung carrots, lagyan natin ng kaunting tubig at takpan. After a few minutes mga beshwap, ayan na, kumukulo na at ilagay na natin ng beans. Ano ba tawag niya? Snap beans ang tawag dyan. Masarap yan mga beshwap, yung medyo malutong. Nakalimutan ko na ang tawag niya sa atin sa Pilipinas. So, favorite ko yan kesa sa Baguio beans. Kasi ayan, malutong-lutong. Tapos, dagdagan natin ng additional na salt. Ay, hindi pala salt yun. Ano ba dinagdag ko yun? Basta pang palasa. Tapos, nilagyan ko pa ng another additional ng pepper. Tapos, nilagyan ko ng celery. O, alam niyo yung celery, socialan. Tinunaw na cornstarch para medyo malapot yung ating sabaw. Sabaw? Hindi sinabaw. Yung ating sauce. Tapos pagkatapos nating ilagay yung ating celery, ilagay na natin yung ating cabbage o yung repolyo mga besh. Huli ko yan nilalagay para hindi siya ganun kaluto. Pero actually, naluto siya masyado kasi ang tagal ko pa bago i-serve, hindi ko pinatay yung apoy kasi para maluto pa. So, ayan. Luto na po ang ating chop suey na kulang sa gulay. Tara ho at makakain mga beshwap. Pinartneran ko pala siya ng kabiyak na daing mga besh. So, yun lang ho for today's video at maraming salamat mga beshwaps. The next day. Hello mga beshwap, welcome to my kusina. Charot. So, another cooking series na naman tayo with Inday. So, magluluto tayo ng beef broccoli. Ito yung mga kailangan natin. Syempre, beef, kailangan din natin ng broccoli kasi sila yung main ingredients. Kailangan natin ng igisa yung ating sibuyas at bawang sa ating olive oil na mainit sa mantika. Sa kawali. Ano na bagang pag voice over ari ay pagpasensyahan nyo na po. So ayan mga beshwap, igisa natin ang sibuyas at bawang sa ating kaldero o kawali kung ano man meron kayo dyan. Dahil ito lang meron ako ay pwede na. So pagkatapos nating igisa-gisa at maluto ang sibuyas at bawang, ilagay na natin ang beef o yung baka. Hiniwa ko siya ng maliliit mga beshwaps para madali nang kainin ni Opa at madaling palambutin. So, lagyan natin ng mga pampalasa, salt, pepper, at saka alam nyo na ang mga yan. And of course, lalagyan din natin siya ng oyster sauce. So, konti lang, hindi ko masyadong dinamihan yung ating salt at oyster sauce. Nilagyan ko din kasi siya ng toyo, dark soy sauce para naman magkaroon ng kulay, parang buhay mo makulay at kinukulayan pa niya. Charot! Joke lang ho. So, ayan. At pagkatapos niyan, syempre hinalo at halu-haluin pa rin. Halu-haluin lang, ganun. Ang hirap ba yan naman mag-voice over at minsan wala ka nang masabi. So, nilagyan ko ng kaunting tubig para mapalambot natin ng malambot na malambot. And after a few minutes, ayan, nilagyan ko yun ng toyo mga beshwap. So, kailangan kasi may sabaw para mapalambot kong maigi. Kasi nga, alam ko namang hindi gano'n na kaano yung panunaw ni Opa. So, tinikman ko niya, hindi pa okay, kaya niluto ko pa ulit. And nilagay ko na yung celery, o alam niyo na yung celery, di ba? Cornstarch na nilagyan ng tubig. So, para malapot ang ating sauce. So, niluto ko separately yung ating broccoli kasi pag sinabay ko dito is ma-overcook naman siya. So, ayan, parang binlunch ko lang siya. Tapos, imekos-mekos na natin mga beshwap. Ihalo na natin dun sa ating beef. Marami palang bawang yan actually kasi. Tapos, lalagyan din natin siya ng
sesame oil. Sesame seed mga besh, pang additional ano lang flavor. Char, oh, 'di ba? May ganun ang nalalaman si Inday sa sala ng mga niluluto. So after a few minutes, eto na ho mga besh, tara ho at makain. Taob na naman ang kaldero sa amin ni Opa. Yun lang